umpisahan na po natin ito mga kababayan. Umpisahan ko doon po sa kung bakit merong mga ganito ho, mga kababayan. Alam niyo po, uumpisahan ko doon sa dahilan kung bakit may biglaang mga pagrarally po dyan sa EDSA mga bossing. Umpisahan po natin doon mga kababayan ha. Kasi po, di ba, nung isang araw lang, nabanggit po mga boss chief amo sir, dito sa balita na ito, na si Rodante Marcoleta ho, mga kababayan, ay kakasuhan na. At saka, ito pong si, ano pangalan nun? Si Ngotby, si Boss Ngotby. Yung meron dito, di ba? Kakasuhan na din ng plunder at kakasuhan din ng human trafficking, no? Si Mike Defensor. Kaya po, nagkakaganyan. Kaya po, may rally, mga kababayan. Pakinggan nyo po, ha? Para malinaw at klaro sa lahat at nasusundan lahat po, mga bossing. Oh. Makakasuhan na ng plunder o pandarambong sa Sandigan Bayan Pandarambong, pagnanakaw. No? si Senator Rodante Marcoleta. Opo. Makakasuhan na ng pandarambong. Yung pandarambong, medyo mas malalim po yun. Pinakamababaw, kahalintulad po ng pandarambong ay pagnanakaw po. Di ba mga kababayan? Pandarambong, pagnanakaw. Oh. Ngayong linggo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Walang Ang Princess Parish, kanina pa ako dito, nag-antay. Shoutout po sa inyo, madam. piyansa ang kasong pandarambong, kaya inaasahan na makukulong si Marcoleta kapag naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ako po, mga boss chief, mo sir, mga madam, yung mga supporter ni Rodante Marcoleta nagsilabasan para suportahan siya. Sabi ni Lucy, baka puro lang kaso, tapos wala na. Eh, tingnan ho natin, mga kababayan. Si Marcoleta din, medyo nakikita ko, medyo yung tipong nag-i-explain na din po eh. Mamaya, meron tayo nung pag-i-explica ni Rodante Marcoleta. Pero iisa-isayin natin to para naiintindihan ng mga ating mga viewers yung pagkakasunod-sunod po at kung bakit mayroong nagaganap na rally po dyan, mga bossing. Nagbunsod ang kaso sa donation kay Marcoleta na nagkakahalaga ng 75 million pesos para sa kampanya para pagkasenador. Noong January 2025, nag-donate ng dating kinatawan ng Anakalusugan Party List Mike Defensor at mga individual na si Aristotel Viray Para daw sana doon yon sa kampanya ni Rodante Marcoleta. Pero po, mga kababayan, kung maalala nyo, alisin ko lang ito ng mabilisan, no? Kung maalala nyo po, mga boss chief amo sir, si Rodante Marcoleta ay sumagot doon sa Net25 at ang sinabi nga, mga boss chief amo sir, ay tumanggap na mismo sa bibig niya. O eto, pakinggan niyo. Sa akin talaga, congressman ako noon kung tanggapin mo. Aray ko po. Aray ko po. Kung tanggapin mo, nagbigay sa akin talaga. No, congressman ako noon Kung tanggapin mo, may mas mabigat pa po ba? May mas mabigat pa po ba dito, mga kababayan, na mismo galing sa bunganga po ni Rodante Marcoleta, kung tanggapin mo. Congressman ako noon Oh. Nagbigay sa akin talaga. Congressman ako noon kung tanggapin mo ang laganto. Marami sila. Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Yun, mga kababayan. Ang nakikita ko dito, natakot sila na madiskwalipika po si Rodante Marcoleta, mga boss chief amo sir. Dahil ang sinasabi nung SOSE, kapag ka ikaw ay nagsinungaling doon sa SOSE, yan ay katumbas ng disqualification po, mga boss chief amo sir. Katumbas na wala kang SOSE, mga kababayan. Ang ginawa nila doon sa SOSE, hindi isinulat yung mga tao na nag-donate. No po? Nung panahon ng kampanya kay Marcoleta. So ngayon, para medyo hindi sila mahulog doon sa disqualification na yon, ang sinabi congressman pa ako niyan. Ano po? Ayan atras ko pakinggan nyo Nagbigay sa akin talaga. Nagbigay sa akin talaga. Congressman ako noon kung tanggapin mo ang laganto. Marami sila. Tanggapin mo ang halagang ito. Sana wag mo na Kung di ako nagkakamali, January o February ho, mga kababayan, panahon ng wala pang eleksyon noon.
Hindi pa yata obra o hindi pa yata pwede yung tumanggap ng mga donasyon, lalong-lalo na kapag ka isang nakaupo o halal ng bayan. Siyempre mga bossing, ano po ang magiging kapalit nun? Di ba? Yun yung mga iniiwasan ho kasi dyan, mga kababayan. Yung magkaroon ng kapalit, magkaroon ng pabor doon sa mga nagregalo sa iyo. Kaming i-disclose ang identity. Contribution, pero utang na loob. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Senator Marcoleta, ano na, for resolution na, we're about to file it today. Plunder. Ayun. Doon po nahulog doon, mga kababayan. So, tapos, eto nga, ibabalik ko nga ulit, mga Boss Chief Amoser, yung video inaano natin na ngayong araw, ngayong linggo, eto, yung bagong kapapasok lang na linggo ho, kakasuhan na. At Joseph Espiritu para kay Marcoleta. Pero ayon sa Ombudsman, hindi daw nakadeklara ang donasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Marcoleta. Nasa mahigit 39 million pesos lang ang nakadeklara sa pinakahuling 39 million? Di ba nung nakaraan ang sabi 52 something like that? Ngayon 39 million. ni Marcoleta. Pero ayon kay Marcoleta, hindi daw niya idineklara ang Grabe ano? Naabot nga yung pangarap bilang senador kaso nagbabadya naman po na makukulong si Rodante Marcoleta ho, mga bossing. sabing halaga sa kanyang salin dahil naubos na daw ito noong kampanya. Nagamit na. Ayon pa sa Ombudsman, lampas na daw sa 50 million threshold ng plunder ang halaga ng donation kay Marcoleta. So, linawin lang natin ha, kung di ako nagkakamali, kapag ka-plunder ho, ang pinaka magaan na magiging kulong dyan, Music Story, kita ko yung pangalan mo dyan, ano? Pinaka magaan na kulong na posible kay Rodante Marcoleta, 25 taon. No? At ang pinaka mabigat ho, 40 taon ho, mga kababayan, ang posibleng maging kulong ni Rodante Marcoleta ho, mga bot. Naku po! Naabot nga yung pangarap, maging senador, kaya lang makukulong naman. Sabi ni Jorge, sa kulungan naman, ang ending, iyon nga ho. Kung ako magsesenador tas makukulong, wag na lang, di ba? Pero kaya lang ho, mga kababayan, dapat alam ho nila yan lalong-lalo na bilang bilang sila po ay mga manananggol ng tao, mga abogado, no? Bilang siyempre ang tagal na nila sa politika, dapat alam na ho nila yan, mga bossing, no? Kaya yung iba, ang sinasabi ang grado daw ni Marcoleta sa pagiging tagapagtanggol lowest rank, no? Bilang abogado. Hindi naman natin masisisi yun. Bakit to? Kung ikaw ay napakagaling na abogado at kung ikaw ay nandoon sa tuktok ng mga abogado, hindi mo ilalaglag ang sarili mo. O di ba? O, gagalingan mo yung pagdepensa para sa sarili mo. Kaya lang mga kababayan, bawat buka ng bibig ni Rodante Marcoleta para pong patalim na tumatama sa kanya. Siya yung nadadali nung sarili niyang bunganga ho. Sabi ni si Ma'am Merly Belen, lahat pandaraya ang ginagawa. Tama ka dyan, Mark. Ha? Pero gate ni Marcoleta, hindi naman daw public funds ang campaign donation at hindi nakuha sa sistematikong korupsyon kaya hindi daw ito pasok sa kasong pandarambong. Naungkat ang issue tungkol sa campaign donation ni Ang paliwanag dyan, ni Assistant Ombudsman Miko Colbano, yun daw pong plunder ay may iba't ibang sangay daw po yan. At hindi lang ibig sabihin na pag gumamit ng pera o pondo ng bayan, yun na, plunder na yun. May iba't ibang mga sangay. Pati daw po, pagtanggap ng regalo, tapos ang regalo, 75 million, mga bossing. Grabe. Ang tanong, sino kayang tao ang magbibigay, no, ng tag to 25 million? Sabihin na natin, 75 million na kabuuan nang walang inaasahang kapalit, mga kababayan. Sino kaya? Parang wala. Kung kahit siguro 1,000, 2,000, mga boss, nagagalit si Jason Marcos. Vlogger, bayaran. Putik naman, nagkukwento na nga lang ako dun sa pagkakasunod-sunod. Nung mga pangyayari kay Marcoleta, gagalit pa kayo? Tapos paulit-ulit. Alam nyo, kaya minsan hindi ko na binabasa yung mga komento ng mga DDSU. Kasi magiging etong 1 oras na vlog natin, magiging paulit-ulit. Vlogger, bayaran, vlogger, bayaran, vlogger, bayaran. Puro ganun lang.
Isang oras na meron tayong sinasabi na hindi po pabor doon sa mga iniidolo nila. Ang i-reply siya, vlogger bayaran. Oh, nok tokwa naman yan. Sabi ko sa inyo, pabor na pabor sa inyo yung impeachment, mga DDS. Bakit? Dahil doon, kapag ka natuloy ang impeachment, naku, magkakaroon kayo ng pangdepensa kung meron mang depensa. Ha? Kung meron mang depensa. Yung kampo ng vice-presidente ho, mga kababayan. Kaya lang, wala tayong nakita. No? Na depensa sa kampo ng vice-presidente. Kaya yung mga DDS nananatili po sa piso comment. Pero mo, isang oras. Halos lahat ng sinasabi natin dito, karamihan hindi pabor doon sa kanilang side. Wala man lang maibawi. Hindi man lang makagante. Di ba, Erwin Locre? Sasabihin, bayaran. Alam nyo, araw-araw na ginawa ng Diyos, nababasa ko, bayaran si Mark Ramos. Adik si Mark Ramos. Tingin nyo, nasasaktan ba ako dyan? Napapatanong ako, bakit ganun? Lagi nilang sinasabi, bayaran ako, tapos wala man lang akong matanggap, wala man lang akong makuha. No? Hindi. Siguro alam nila na binabayaran tayo ni YouTube talaga. Di ba, Tina B? Alam siguro nila. Oo. Sabi ni Joel Q, paulit-ulit. Correct. Ikaw ba naman maging DDS ka? O Joker Tena, di ba? Ikaw naman maging DDS ka. At yung mga iniidolo mo, walang maidahilan, walang maidepensa sa kanilang kampo, sa kanilang sarili, ano sasabihin mo? Di bayaran si Mark Ramos, ulit-ulitin mo na lang yun. Yun nga lang. Piso lang ang halaga nun. Marcoleta nang mapag-alamang hindi niya ito idineklara sa kaniyang Statement of Contribution and Expenditure na inihain sa Commission on Elections. Ayon kay Marcoleta, hindi naman daw ito sa clown ng campaign period na nagsimula Doon, naligwak si Marcoleta. Sabi ni Sir Maki Kwan, mga DDS troll, DDS virus is no laughing matter. It make you to become zombie. Ay nako, no? Kaya paulit-ulit lang po sila. Bayaran si Mark Ramos. Diyos ko po. Doon nalaglag si si Marcoleta po. Hindi naman po panahon ng eleksyon hindi naman po panahon ng kampanya yun At sabi nga, tumatanggap ka ng regalo. No? Ano ang kapalit? Ang tanong doon. lang noong Pebrero. Dagdag pa niya, nakiusap umano ang mga donors niya na wag na silang pangalanan. Samantala, matatandaan na naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay Marcoleta. Yan.